What's up YouTube? Gene here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. So today we will be reviewing Farmers World and tingnan natin magkano ang investment, magkano ang earnings sa tools na gamit ko, and tingnan natin yung mga prices ng mga NFTs nila, like yung axe, magkano yung Ancient Stone Axe, si Stone Axe, at saka yung rin yung Mine Excavator. Tingnan natin kung abot kaya pa ba. Okay? So if you're new to my channel, guys, please do not forget to click that like, that subscribe, and click that bell, set that all para lagi kayong updated sa mga announcements, updates, game reviews, walkthroughs, anything and everything NFTs, play to earn. Yan, gagawa natin ng content. Okay? So without further ado, guys, let's get it on. Intro! Okay, so bago natin ilabas yung mahiwagang Excel file natin, ayan, papakita ko muna sa inyo. Natin, baka oras na ng pagpapakain, 1 minute bago magpakain. No? Wala na akong food, naubos na yung food ko, yung barley. So kailangan ko nang bumili para meron tayong pampakain. At sabay-sabay na ang ginagawa ko dun sa 4 hours kasi ang plant. Yan, 4 hours yan every watering. 4 hours din ang cow. So, every 4 hours yan, sabay na yan. And yung mga tools naman, 2 na kasi yung silver. Dati 2 ang bronze ko. Pero ngayon, 2 silver na ang ginawa ko. So, ang maximum na storage or stored mining ko is 5. So, every 5 hours, pwede na akong mag-mine. Makukuha ko lahat yon. Pero ang ginagawa ko para synchronized sila and hindi sabog-sabog is every 4 hours, minamine ko na din tong mga tools natin, tapos sabay yan sa farm plot at saka doon sa cow natin para every 4 hours in a day, sabay-sabay lang. Hindi yung tipong 5 hours to, 4 hours to, basag-basag, di ba? Okay, so itong Stone Axe, check natin kung magkano ang kitaan. Stone Axe, yung axe, yan, punta tayo sa mahiwagang Excel. Yan, guys. Okay, so sana nakikita ninyo. Ayan ang gimmick ko. So silver na yung nilagay ko dyan. Actually, hindi pa ako nakakakuha ng 3 na gold para dyan sa, 3 na farmer coins. Puro 6 ang nakukuha ko. So buenas. Ang presyo ng farmer coins ngayon, guys, is $2 and something. Tingnan natin ulit sa tingnan natin ulit dito sa Atomic Hub. Ayan na, nag-aano na siya. Nag-a-alarm na, ibig sabihin magpakain na daw tayo. Okay, so duplicate lang natin to. And then, punta tayo sa farmer coins. Ayan. Okay, tanggalin lang natin tong axe. So we-window shopping tayo, guys. Napakasarap mamili ngayon ng mga bilihin sa Farmers World. So 2.32. Okay, 2.32. Sabihin mo na lang na yan, mga 125 pesos kunyari. Sa 2.5 na lang natin compute. O sabihin mo na lang, 100 na lang. Para dun tayo sa conservative na earnings. So, kung 100 ang isang farmer coins, ang nakukuha mo kunyari is 3 in a day. Kumbaga, inano ko na yan, yung conservative lang din. Again, nakukuha ko 6. Pero kung 300 kada isa, 2 yung silver membership ko. So, makakuha ako ng 600 pesos para doon sa 2 na yun. Sa farmer coins pa lang, okay? Ngayon, sa Stone Axe, guys, ito ang current price ng wood. Okay? Ang price ng wood ngayon is 0.3789. Okay? So, kinompute ko sa 1.5 wood. Average na mamine natin pagka sa Stone Axe. Ang equivalent niya is 14 pesos and 77 cents sa isang oras. 23 hours of mining gives me 339.8733 a day. Okay? Gross yan. Ngayon, syempre, meron kang durability na binabayaran, which is gold ang ginagamit mo. Ito ang conversion ng gold. Ito ang wax price currently. Okay? So
26 ang presyo ng wax. Nagbabago-bago yan, okay guys? As of this recording, it is December 13 na. 1:53 in the morning. Okay? So, ang expenses mo lumalabas is 118. Tama ba? Ayan, so 118 yung expense mo, minus mo dun sa ayan, minus mo dun sa gross income mo. So in a day, 111 pesos ang stone axe mo. Dalawa yung stone axe ko, so 111, 111. Then, ito naman, yung sa axe ko. Okay, yung sa axe ko na, ganun din yung conversion, ganun din yung mining hours, durability, mas mataas lang yung kailangan mo kasi nga mas mataas yung consumption niya, pati yung food. Pero, ang binibigay niya guys is 712 pesos per day. Ngayon, pag kinompute mo yung tatlo na yan, ang lalabas sa'yo is ang total daily mo is 1,335. Sa tools to guys sa tools. So, 1,335 pesos in a day, which gives you a monthly income of 40,054. Sa tatlong, sa kasama na din yung silver membership. Ngayon, ang plano ko, since napakababa guys, ito, papakita ko na sa inyo. Punta na tayo sa pricing ng mga gamit. Ayan guys, oh. Ito pinakamura. Tingnan nyo. From 400,000 plus dati guys. 537 na lang ngayon. 27,500 something. Okay? 27,500 ang investment mo dyan. Ngayon, ang daily income niyan, ito. So, compute natin si Axe lang na So, 712. Ngayon sa 712, labas natin yung mahiwagang calculator natin. Yan. So, 712. Sabi mo 27,000 yung Axe, no? Divided by 712. So, 37 days ROI ka. 37 days para ma-ROI mo yung Axe. Okay? So ngayon, it's totally up to you guys. Again, do your own research. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, confident ako kay Farmers World. Nandito pa din ako, naglalaro pa din ako nito. Bumaba, yes. Bumaba, walang problema yan para sa akin. Bumaba yan. Kumikita ka pa din guys, 40,000. Sa mga tools lang to So since itong content natin na to will be focused on the tools, yan ang kinikita mo sa tools part. Meron ka pang farm plot, meron ka pang cow. So sa susunod na contents na i-upload natin, pag-usapan naman natin yung investment and yung earnings doon sa ibang parts ng Farmers World outside of the tools. So tingnan pa natin yung iba, okay? Tingnan natin yung price naman ng etong. Kung kayo guys, low budget talaga, as in, kumbaga, medyo hindi ganun kalaki yung kaya ninyong ilabas, pwede kayo mag-start kay Ancient Stone Axe, which, parang nasa 1,300 pesos lang ito pinakamababa, guys. 1,300 pesos, and tingnan natin dito, ang inilalabas niya, Smithy tayo, Smithy. Tapos Ancient Stone Axe 0.7. So sabi mo mga nasa 0.5 ang niyan. Ang kinukuha niyan. Tapos ito, kaya lang magbabago-bago pa kasi tayo ng So sabi mo ito, baguhin natin sa 0.7 daw. So sabi mo mga 0.5. 0.5 siguro ang ilagay natin dyan. 23 hours durability consumed per day. 24 kasi 1 lang nilalagay niya 1. Tapos energy consumed 4 times 20 lang to, 23 kasi 23 times lang. Tapos ito naman si energy consumed. Ilan daw siya? 4. Okay, so 4 times 23. Okay, compute lang natin. Hindi ko nalalabas yung calculator guys 4 times 23. So 92 ang niya, yan. So ito yung niya. Negative ka daw ngayon. So
baka hindi pa time ni Ancient Stone Axe na mag-profit. Kasi nga again, nagbabago-bago yan. Okay, nagbabago-bago yan. Pagka gumanda yung presyuhan, kasi medyo malapit ngayon yung wood price, guys. Saka yung gold price. Ayan, konting-konti lang ang difference niya, no? Tapos, meron ka pang food. 'Di ba? Kaya medyo alanganin ka pagdating sa profitability ngayon ng Ancient Stone Axe. So, hintayin nyo lang. Again, crypto yan. Si Farmer's World is still part of crypto and tinamaan din siya nung Bitcoin crash nung nakaraan. So hanggang ngayon, nasa baba pa rin. Kumbaga naglalaro-laro pa din. Pero hindi yan yung tipong mga katulad ng mga ibang games like si CryptoMines na tuloy-tuloy na talagang bumaba and nawala na. So sa mga tinamaan, I'm sorry for your loss, guys. Sana makabawi. Okay? Learning experience pa din naman yan. Sana hindi naman ganun kalaki yung tinamaan sa inyo. Pero itong si Farmer's World, sinasabi ko nga, tuloy-tuloy pa din. Pwedeng ito kasi masyadong mababa yung generation nung ni Ancient Stone Axe. Ancient yan, guys. Pinalitan ko lang yung yung pangalan. I mean, yung values niya. Pero Ancient Stone Axe yan. So sa ngayon, hindi ko muna i-recommend ang Ancient Stone Axe, guys. Pero mura lang siya. Pagka nagbago ang ihip ng hangin at tumaas ang mga presyo, lumayo ang presyo ng wood kay gold at saka kay food, magiging profitable naman yan. So hold lang, ganun ang gimmick dyan. And mapapansin niyo, so bago ko paita yung Stone Axe ko. Ayan, mapapansin niyo, guys, tingnan niyo yung ko. Andyan pa yung chicken egg ko. Yung chicken ko, hindi ko pa rin binibenta. Yung milk ng cow, hindi ko binibenta lahat yan. Binibenta ko lang kung ano yung kailangan ko para mapaikot yung pera. Ay, makikita ninyo, guys, Gold ko, ganyan pa. Wood ko, ayan pa, 1391 pa yung wood ko. May gold pa ako. Kailangan ko lang bumili na ng food at saka ng yung barley. Kaya maglalabas ako ng gold mamaya para bumili ng mga pampaikot ko sa negosyong to. Yan. Okay, so yun nga ang gimmick natin ngayon. Okay? Tingnan natin yung presyo naman ni Stone Axe. Yung pinakamababa. Mababa na rin, guys. Parang 8,000 lang ata ngayon ng 8 or 9. Ayan, pinakamababa din. Ayan, 9,000, guys. 9,000 lang ang ngayon, ang Stone Axe. Umabot ng 100k yan, ha? Umabot ng 110k nung nag-peak siya. So, hindi malabo na bumalik ulit sa ganun. Okay? Hindi rin naman, kumbaga hindi ko naman pinapromise na papunta dun yun. Pero ibig sabihin, ang point ko is, naglalaro ang price niyan. So, hindi mo malalaman Mamaya biglang mag-spike ang wax price, di ba? Ang wax natin, nag-48 dati. Tapos ngayon, bumaba ng 25. Nung nakaraan, umakyat ng 35. So, ang laking fluctuation. So, i-manage lang ninyo kailan kayo magbebenta, kailan kayo mag-hold. Yun ang diskarte pagdating sa ganyan. Stone Axe, yun yung presyo. Silipin natin yung presyo ng Axe naman. Okay, baba. Ayan. Pinakamura. Wala na ba rito? Ayan. So, presyo ng Axe, ito. 25, parang mga 5,000, mga 29k. 29k ba? Hindi. Mga 27 pala. Sorry. Yan, 27. So, 27k. Yun yung pinaita ko sa inyo kanina. And then, tingnan natin. Yung presyo ng iba pang bilihin. Ito, pangarap ko to, guys, So, magkaroon talaga nito. Ito. Nandito na pala siya. Dating umabot ng 4 point something million. Ngayon, nasa 375,000. 375,000. Kung may pera ako na 375,000, ang tanong, bibili ka ba niyan, Chino? Oo, bibili ako niyan, Brad. Bibiliin ko talaga. Meron na akong pang ngayon. Kung na yung nakakuha ko noon, na-save ko ng ganito ako bumili.
Hindi ko naman kasi alam na ano eh. Kumbaga, hindi ko rin naman alam na magbabagsak na magdidip ng ganun, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong mga NFTs na nabili ng mahal. Meron tayong NFTs na nabili natin ng mura pa and na-enjoy natin yung profitability ng talaga lumipad na nagdadaan libo, na nagmimilyon ang bigayan talaga sa kanya. So, na-enjoy natin yon. Doon lang, bumaba. Pero again, di ba? Hanggat nandyan, hanggat umiikot pa din, guys, napakarami pang idadagdag ni Farmers World na mga features. So, kapit lang kayo, okay? Abang-abang lang kayo. And if you're new to my channel, guys, again, please do not forget to click that like, that subscribe, and click nyo yung bell para lagi kayong notified sa mga ina-upload nating mga updates ng videos. Ayan, katulad yan, kay Farmers World, yung susunod na i-upload natin, upload natin yung kay Farm Plot. Tingnan natin kung magkano kitaan ng isang full slotted na farm slot ng yung sa akin, yung ginagamit ko. And magkano yung initial investment para makapag-start doon sa part ni Farmers World na yan. Okay? So yun na lang muna sa ngayon, guys. I hope may natutunan kayo. If you have any questions or anything like that, mga comments nyo din. And share nyo din yung experience ninyo kay Farmers World. Lagay nyo sa comment section, pag-usapan natin yan. Okay? So, that's it for now. I will be back and I will see you on the next video. I'm out. Peace!